Si Vico Soto, June 17, 1989. Nakikita mo ba kung anong posisyon natatakbuhin niya doon? Presidente. Ito, si Konsehal Alfred Vargas, October 24, 1979. Bakit parang nangangamba siya sa cards niya? Si Konsehal, nangangamba. Pera yung involved din eh. Hindi kaya sangkot din siya? So, sa madalit salita, itong tao na to, siya ay may natanggap na pera galing sa suhol na yan, maaaring yun yung kanyang ikinakakapa. Eto na, Catherine Bernardo, March 26, 1996. Maraming magandang mangyayari sa kanya sa papasok na taon. Kasama na dyan ang love life. Pero may love life naman na siya. May love life si Ito Catherine. Naku, baka ito na yung mayor. Dito sa cards niya na to, may bata kasi. May bata. Oo. Naiisip na din ni Kat magkaroon ng anak. Okay, next. Alden Richard, January 2, 1992. Meron din siyang karelasyon eh. O sabihin natin may nagpapasaya din sa kanya. Ay, si Alden, may nagpapasaya kay Alden Richard. Ellen Adarna, April 7, 1988. Siya yung tipo ng tao na bahala ka sa buhay mo basta ayoko ng stress. Yung sinabi mo kanina may third party. Nahuli niya. Liza Soberano, January 4, 1998. Dito sa cards ni Miss Liza, hindi ako sure kung naniniwala to sa kulam, sumpa, palipad hangin. Pero meron to. Sino naman yun? Yung nag-bad luck sa kanya. Maaari mag-asawa ang isa sa sangkot dito. Daniel Padilla, April 26, 1995. Actually, itong tao na to, naka-move on na to. Wow! Tama, may lover na siya. Ay, may lover? Artista ba? Nakasama niya ng artista. Sa cards, oo. Nakatrabaho niya na. Ito ay nag-umpisa lang sa biruan na nauwi sa totohanan. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Valogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel, chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Okay, next. Siyempre, hindi tayo lalayo. Isa pa rin ito. Si Vico Soto, June 17, 1989. Ang gusto mo malaman dito? Ano na ngayon ang katayuan ni Mayor Vico Soto? Ito namang tao na to, masasabi ko naman na matapat, straightforward. Dito naman sa cards niya na maayos, kumbaga ang pakikitungo o ang sitwasyon ng pamumuno niya. Kaya lang sana itong baraha sa susunod na to ay hindi mangyari sa kanya. Sana hindi siya magpamanipula sa tao sa paligid niya. Kita niyo to, devil. So meaning, itong tao na to, pwede siyang imanipula ng labag sa kalooban niya. Pag ito kasi ay kanyang sinunod, ito ay nangyari, ibig ko sabihin, kung ano man ang iutos nitong tao na to, ay kanyang sundin, dito na mag-uumpisa yung madungisan o sabihin na natin na hindi na bumilib yung mga tao sa kanya. Kung mangyayari to, gusto ko lang sabihin, maraming masasaktan na tao. I think yung mga nagtitiwala. Oo, kasi yung mga Pasigenyo, di ba? At halos lahat hindi lang Pasigenyo ang sumusuporta talaga sa kanya. Marami na talagang sumusuporta sa kanya dahil sa kanyang pamumuno sa Pasig, matapat na serbisyo. Sino-sino yung mga tao yun, ma'am? Yung So, mga influensya sa kanya, dito nakikita kasi, mo ba? Wala naman. Devil kasi eh. So, related sa kanya. More on related, pwede friends, pwede... Basta ka nakakasalumuhan niya Oo, sa... nakakasalamuhan niya. Basta itong tao na to, hindi niya to makakayang tanggihan. Siguro matatanggihan niya to kung ipaglalaban niya yung prinsipyo o sabihin natin na siya pa rin na siya yung ibinoto magdidesisyon. o na minahal ng tao. Okay. Siya yung magdidesisyon. Dito kasi, kung pwede kasing ganun ang mangyari. Hindi niya matanggihan. Kaya sa susunod na baraha, maraming parang lalayo sa kanya. So, parang madidisappoint, parang malulungkot. Eh, yun lang naman kung, di ba? Kung mangyayari to. Kung mangyayari Oo. yan. Oo. Pero dito naman sa cards niya, masasabi ko naman, malinis ang konsensya nito. Basta uulitin ko, wag lang sana mangyari ito. Huwag lang siya maki-influensya. Wag siyang maiimpluwensyahan. And itong tao na to, masabi nito, masasabi nito. Magiging maganda pa rin naman ang kanyang future. Uulitin ko ulit, basta wag lang siyang maiimpluwensyahan.
Tatakbo pa ba siya, Mamo, sa mas mataas na posisyon? Tingnan natin. Kasi di ba maraming nagtutulak sa kanya? Dito sa cards, tatakbo to sa mas mataas na posisyon. Actually, isa to sa paborito ko, si Biko. Basta wag lang siyang papakasira. Uulitin ko uli ito kasing barahan na to ay sign to na merong umaalipin. Kailangan ito hindi mapagbigyan para hindi siya masira sa taong bayan. Sana makita to ni Mayor Vico kasi ito para lang maiwas lang. Kasi ito yung magiging gabay, the right word. Gabay po ang mula para maiwasan po ang anumang masama, maganda, at di ba mga pangyayari na magaganap. Na magaganap. Nakikita mo ba kung anong posisyon natatakbuhin niya doon? May wheel of fortune to So, pwede to mas mataas. Pwede to presidente ng Pilipinas. Presidente. Kaya lang, uulitin ko uli basta wag lang siyang magpapa-influensya dito. Yun lang. Kasi maganda pa rin ang basa. Pero sa lahat ng binabasa natin, talagang meron mga negatibo pa rin, di ba? Hindi naman ang basa sa baraha. Kaya mag-ingat, Mayor Vico Soto. Ito, si Konsehal Alfred Vargas. October 24, 1979. Bakit parang nangangamba siya sa cards niya? Si Konsehal, nangangamba. Bakit may pangamba yata sa baraha? Dito sa cards ni Konsi, parang may pangambay Ano yung pangambang yan ba? So, pera yung involved din Hindi kaya sangkot din siya or may kinalaman. Kasi pera din Pera din to Tapos parang itong cards na to, na the tower, parang alam mo yun, may pangamba siya. Siguro madawit sa isang sitwasyon, parang ganun. Stress Parang may takot na nararamdaman. Ganun yung labas ng cards niya. Pero kung pera to pero ngayon kung siya ay titignan ko naman sa ibang sitwasyon, stress din Dalawang stress na yan. Ayun nga, at kung titignan ko siya sa kabilang sitwasyon, may kaba siya na nararamdaman ngayon. Kung ito ay may magulang na babae, pwede. Itong King of Wands na to ay babae, matutuklasan na may malalang karamdaman. So, ito yung kabilang side ng basa ng araw. Kaya, nai-stress na Para siyang nai-stress. Basta ang importante sa kanya dito sa cards niya ay ang kanyang pamilya. So, gagawin niya lahat para sa family. Sa future, kung ito naman ay nagpaplano na tumakbo ng mas mataas na posisyon, ito naman ay mananalo. So, ang negative lang sa baraha niya is itong pangamba na to. Na sangkot nga ang kaperahan, and then kung may nanay pa siya, itong posibleng sakit ng kanyang ina. O kung sino man na mas matanda sa kanya na babae. yung pera. Ito kasing pera, kung makikita mo kasi devil siya, so pwede kasing suhol. So sa madalit salita, itong tao na to, kung siya ay nakaupo ngayon at kung siya ay may natanggap na pera galing sa suhol na yan, maaaring yun yung kanyang ikinakakapa. Pero ganun pa man, dito naman sa cards niya, ulitin ko ulit, dito kasi sa barahan na to, pamilya lang ang importante sa kanya. Kung sakali, wala naman siyang ginagawang masama. Yan kasi usaping pera, mahirap kasi yan, di ba? Lalo na konsehal pa siya, di ba? Kasi tower 2, so nangangamba siya. Hindi din siya ganun mapalagay. Kung makikita mo, 3 of Cups, naka-reverse siya. May pangamba May talaga. takot. Pangamba, takot, yun yung nasa cards. Ang bibigat talaga ng mula ngayon. Pag ako, kahit hindi pa ako marunong bumasa, pag nakikita ko na yung mga nakabaliktad, alam mo yun, pag nakabaliktad kasi, di ba, ibig sabihin nun, may mali. May mali. Pag nakabaliktad, sige. O baka may gusto kang itanong. Meron. Career. Ayun nga, yung career niya, Yun. kung sakaling gusto Oo. niya tumakbo ng mas mataas, Mananalo ba? mananalo siya. Diba? At least may bawi namang magandang mangyayari pala. Siguro so much for that. Okay, next. Siyempre alam ko gusto niyo yung makakarinig na mga paborito yung artist. Siyempre lahat naman po na binabanggit natin ay talagang talk of the town. Talagang pinag-uusapan sa ngayon. Eto na. Catherine Bernardo. Marami naghahanap na kay Catherine Bernardo. Ano na nga ba? Ano nangyari kay Catherine Bernardo? March 26, 1996. Ito naman sa buhay niya, masaya siya. Ayan. Nakaka-very light ito. Maraming magandang mangyayari sa kanya sa papasok na taon. Maraming masasaya. Ay, masasaya. Kasama na dyan ang love life. Pero may love life naman na siya. May love life si Ito Catherine eh. Bernardo sa card. Actually, marami nag-iisip na pero wala kasing pag-amin si Catherine. Sino yung love life niya? Makikita ba natin kung sino yung love life? Basta nakaganitong uniform din, o tulad ng sabi ko, possible na mga naglilingkod. Pwedeng doktor. Naku, pwedeng- baka ito na yung mayor. Sa naglilingkod siya. O, baka ito na si Mayor Al. So, dito sa cards ni Miss Catherine, masaya to ngayon. Nangyayari sa career niya. Nagagawa niya kasi lahat ng gusto niya ngayon. Kaya sa mga susunod na buwan o sa 2026, mas lalo siyang mamamayagpag. Possible to gumawa ng isang pelikula ulit. Sino ang kasama? Dito kasi parang matandang lalaki. Matandang
lalaki. Oo, pwede siyang maipartner sa isang May edad na. lalaki na may edad na magaling din na Artista. artista. Pwedeng si Piolo Pascual, ganyan. O kaya yung mas medyo may edad pa kay Piolo, ganyan. And then, dito sa cards niya na to, hindi ako sigurado pero dito may bata kasi. May bata. Oo, naiisip na din ni Kat, sabihin natin magkaroon ng family, magkaroon ng anak. Siguro dumadaan lang to, kaya lumabas sa barahan niya. I mean, dumadaan lang sa kanyang isip. Na gusto niya na magkapamilya. Magkapamilya. Parang ngayon pa lang kasi siya nag-e-enjoy. Ngayon pa lang niya nagagawa yung mga bagay na gusto niya. But then, dito sa cards niya, maaaring pag ito ay nangyari, parang ito yung isa sa wish niya na possible na matupad at maging blockbuster to. Pwede na siya kasi, magdidesisyon siya na magpapamilya na siya. So, yan ay sa cards lang. Dito sa barahan naman na susunod na to, marami pang magagandang oportunidad na darating sa kanya. Dito naman sa sumunod na barahan na to, ingat na lang siguro siya. Kasi pwede siyang madawit sa usaping pera. So, pwede ito baka ma-scam siya. O kaya ay kung may mga kaso o usapan tungkol sa pera, pwede niya itong makuha sa 1 taon. Ngayon, dito sa nangyayari sa kanya ngayon, gusto ko lang, syempre ang cards hindi ito magsisinungaling. Kung sila man nito, masaya siya. Dahil naka-reverse ang the moon. So, ibig sabihin yan, pag naka-reverse yan, masaya siya. So may karelasyon siya ngayon. So, masasabi natin na merong taong nagpapasaya. Siguro yun yung magandang words. Hindi pa Official. Hindi pa official. Oo, may taong nagpapasaya. Maganda ang career niya. Kaya ang aura niya, maligaya siya ngayon. May itanong nga ako, Mamo. Kamusta na yung ex ni Catherine? Naka-move on na talaga ng tuluyan. Malamang kasi di ba meron na nagpapasaya Dito, sa sa cards niya na to, naka-move on na siya. Super. Kasi ayun na yung death card eh. Okay, tapos na. So, tapos na. Kumbaga ay close book na. Wala ng Catherine. Sa pamilya ni Catherine, gusto kong malaman, Mamo, kamusta ang relasyon niya sa mga magulang niya? Okay naman sila. Okay naman sila ng mga parents. Kaya lang siguro meron itong mga hindi lang napag-uusapan pagdating sa love life. Pero in terms ng Family. samahan talaga, okay naman Okay. sila. So yung parang may love life lang palagi ang ano. Siguro meron may say lang yung oo, pamilya. yung pamilya. Pero at least ngayon ang mahalaga, kabuuan, masaya si Masaya Catherine siya. Bernardo. Yeah, mga Catherine Bernardo fans, i-share niyo po ito para malaman ni Catherine makarating sa kanyang ang basa ni Mamu. Diba? Okay, next. Siyempre, pag may Catherine, sama natin si Alden Richard. Okay. Alden Richard, January 2, 1992. Ibang feel ko ngayon sa basa natin ng baraha, Mamu. Parang, alam mo yung parang mabigat, no? Actually. Hindi the usual to pag nagbabasahan kami ni Mamu. Very, very light lang. Pero ngayon parang mabigat, di ba, Mamu? Talagang problema talaga yung mga binabasa natin, no? Yes, ngayon, si Alden Richard. Gusto mo malaman kay Alden. Ito naman ay masaya sa ginagawa niya ngayon. Oh, sa ngayon na rin, masaya. Masaya Hindi naman siya. talaga sabi niya na tumutok ngayon siya sa kanyang personal life. Masaya siya sa kanyang buhay ngayon. Mm. Medyo napapagod siguro sa ginagawa, pero masasabi ko na itong tao na to, ano na siya, kumbaga lahat ng nais niya, kanya nang nagawa. Ngayon, meron din siyang karelasyon o sabihin natin may nagpapasaya din sa kanya. What? Si Alden, may nagpapasaya kay Alden Richard. So, pero sa ngayon, itong tao na to, masasabi ko na kontento siya sa buhay niya. And kung sa usapang successful, hindi man to maging ganun mamamayagpag sa 2026. Pero kung ano man ang karera nito ngayon, personal na career niya, negosyo, ganun, dito siya parang mag-grow o sabihin natin, dito siya parang Mabibigyan niya ng pansin ngayon lalo ang kanyang negosyo. Oo, parang ganun. Lalo siyang yayaman. Yun. Pero sa career, hindi niya focus. Hindi siya nakafocus ngayon sa career. Basta sa personal life siya Sa, ngayon. kung ano man yung kanyang ginagawa ngayon, yun ang nagpapasaya sa kanya. Tsaka parang meron siyang mga bagong negosyo, parang meron siyang mga gustong pasukin na kanya namang mapapasok kung sakali. Merong nagpapasaya sa kanya. Sino yan? Ito kasi, Relasyon na to o wala pa? hindi parang MU lang. Sino yan? Nagpapasaya lang sa kanya. Taga saan yan? Taga GMA din yan? Pwede kasing artista din siya. Kumbaga nandun pa nga lang sila, yung parang close pa lang sila. O sabihin natin na parang MU. Ito kasing death card na to ay new beginning. So parang nandun pa lang sila sa stage yun. O ayan, meron naman palang inaaurahan si Alden Richards na nakakatuwa. Kaya antayin lang natin. Huwag na natin itong anuhin. Basta antayin na natin si Alden na lang mag-a-announce siya. Mamo, may tanong ako kasi ito talaga naloko ba si Alden ng pera? Naloko ng pera. Naloko. Dito sa cards niya dito, possible. Ayun. Sa pass. Naloko siya. Hmm. Malaking halaga. Sa baraha, oo.
Kasi hindi niya inaamin eh. Bali-balita talaga maingi na pinag-usap na scam siya. Na-scam siya. Oh. Dito sa baraha, kung ito ay nangyari nung nakaraan, ang sagot ng cards. Malaking halaga. Malaki lang. Nakabawi na siya. Actually, hindi naman to ganun kawalan sa kanya. Kaya lang, syempre, pinaghirapan niya, kaya ininda din niya. Ayun. Hindi naman pala masyadong kawalan kay Alden. Talaga ang daming ipon ni Alden, Correct. di ba? Masinop eh. Masinop sa pera. Kaya niya siguro ininda kasi Pinagtrabahuhan niya kasi. Totoo ba, Mamo? Tingnan mo ka sa bara, kung kaibigan niya ang nang scam sa kanya. Sa sagot ng baraha, oo din. Mukhang malapit din to sa kanya, kaya pinagkatiwalaan niya. Nasaan na yung kaibigan niya? Parang nagtatagulo siya. Kung ang tanong mo, kung nasa labas siya ng bansa o nandito siya sa Pilipinas, andito lang siya. Active pa rin ba yan, Mamo? Pili- Active sa artista? Dito kasi sa baraha, parang active pa din siya, kaya lang hindi siya ganun kasingaw yung pangalan. Sa ngayon hindi siya ganun masyadong sikat. Hindi siya visible niya. Oo, parang ganun. Pero lumalabas. Sino kaya yan? Hindi natin siya mapapangalanan. Pero kung ito ay kanyang kaibigan na matalik, ito naman ay darating ang panahon na magkakapatawaran din. Papatawaran niya. Mababayaran siya. Parang ganun kasi yung mangyayari. Maganda. At least maganda ang ending, di ba? Meron kasing gigit na Ay mamamagitan. May mamamagitan pa rin. Okay. Nakapokus kasi si Alden sa kanyang Oo. negosyo Dito kasi ngayon. parang wala siyang magiging proyekto. Marami pa po. Diyan lang po kayo para sulitin natin kasi 4 na oras kalahati ang binabiyahe ko para lang matuntun ko si Mamo, di ba? Kaya sasagayin na po natin ang ating mga hula. Ito talaga din. Isa pa ito na pinag-uusapan. Si Ellen Adarna. Ellen Adarna. April 7, 1988. Ellen Adarna. Dito sa cards niya, parang masaya naman siya. Walang pinagdadaanan. Pinagdadaanan. Kasi yun ang mga lumalabas na wala nang nagsasalita sa kanila eh. Dito sa cards, pinagdadaanan, lalaki. Ito ay nag-away sila. Asawa niya, si Derek. Ngayon, maaaring si Derek to, kasi matanda sa kanya. Nag-away sila, so nagkasagutan. Kung pass ang ating titignan. Kaya lang kung sa ngayon, itong si Miss Ellen, parang okay naman siya. Dito, itong once na to, masasabi natin na, kaya sinasabi ko na okay siya, kung ano man ang kanyang pinagdadaanan ngayon, nahahandle niya ng maayos. But then, dito kasi lumabas din yung The Fool, parang feeling niya niloko siya o naloko siya. Ngayon, itong babae na to, kung sakaling may third party, possible malapit sa kanila. Kaya parang hindi niya matanggap. Pero ganun pa man, sa kanya kasi tuloy ang buhay. Medyo matapang. Ay, Matapang si Miss laban lang Ellen. talaga. Oo. Laban si Miss Ellen. So, Adarna. siya yung tipo ng tao na bahala ka sa buhay mo basta ayoko ng stress. Ay, Parang tapos ganun na siya. parang ganun. Kung kamusta siya ngayon, uulitin ko uli, okay to. Yung sinabi mo kanina may third party, nagulat ako doon may third party. Ito, babae to naloko siya. Sinong naloko? Maaaring itong ang kanyang asawa na to ay may ibang May third o party. baka may nahuli na ka-fling, nahuli niya. Kasi dito sa cards niya lumabas to, so parang feeling niya kasi niloko siya. Pero uulitin ko, ganun pa man, kahit nangyari na to, Okay si Ellen. okay siya kasi sa baraha. Masaya siya kung ano man ang meron. Doon, nag-iisip siya ng mga bagay-bagay, kaya lang natatabunan kasi yun ng mga taong nagmamahal sa kanya tsaka sumusuporta. Kaya, Support system. itong tao na to, matatag. Saka siya yung tipo ng tao nga na pag sinaktan mo ko, tapos na tayo. Parang ganun kasi siya. Kahit sa kaibigan, ganun din siya. Ngayon, dito sa mga susunod na cards na to, lumabas ulit itong King of Wands na to. So, possible na hindi man sila nagsasalita ngayon kasi baka magkaroon ng second chance. O itong lalaki na to ay gumawa ng paraan para mabuo sila. Kaya lang sa ngayon, masasabi ko na negative. Sa bagay, ito naman kasi ay future. So, pwede to sa mga susunod na buwan o taon. So hindi sila magkasama ngayon. Sa baraha, hindi Magkahiwalay sila ngayon. Ayan, ayon po yan sa baraha. Ayon po yan sa baraha. Sa cards. Yung anak, kamusta yung mga anak? Sa mga bata naman, okay naman tong mga to. Hindi niya ini-involve. I think yun naman yung maganda sa kanya. Wow, very good. Ano siya, Hiwalay na nararamdaman niya sa mga bata. mga bata. Mabuti siyang ina. Buti ina, perfect. Kasi wala kasi nagsasalita sa kanila, walang kumpirmasyon. Kaya dito sa baraha, meron pala. May pinagdadaanan, May pinagdadaanan pero sila. pipiliting ayusin niya. Kaya parehong tahimik. Okay. Next. Siyempre, nandiyan na si Ellen. Siyempre, yung asawa naman, Derek Ramsey. December 7, 1976. Barahan na po ni Derek Ramsey ang ating binabasa. Etong Justice, gusto niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero matigas
So, dito sa cards niya, kung sakali, kung sa past, parang gina-justify niya na hindi siya nag-cheat. Two of Cups, maaaring malapit sa kanila to. Baka napagselosan lang kaya. Malamang, kung malapit din sa kanila yan. Kaya nangihingi siya ng justice na hindi totoo. Na hindi Parang totoo sa Okay. cards niya. Maganda naman din yung baraha niya, do parang stress lang. Dito sa baraha, may mga problema siya na inaayos. Nanunuyo kahit papano. Hindi man direkta, pero tinatry niya. Kaya lang lagi siyang Fail. oo, hindi siya makapasok talaga. Matigas yung babae. Ayan, matigas siya. Kaya kahit anong gawin niyang panunuyo, parang laging wala. Isa pa. Hindi siya, oo. Kasi parang mas pinaniniwalaan itong, ayun, lumabas uli yung Empress. Diba? So parang mas pinaniniwalaan kasi nitong babae na to, na sila nito. So dito sa cards niya, uulitin ko uli, dun sa kabilang baraha kasi lumabas na makikipag-ayos o gagawa ng paraan. Dito din sa baraha niya, actually sa baraha nitong lalaki, gumagawa siya ng paraan, kaya lang laging hindi nagiging successful. Pero darating naman din ang araw. Dito naman sa baraha nito, sincere naman to kung sakali. Pero tignan natin kung saan mauuwi. Kasi, ayun nga, matigas yung babae. Bakit hindi sila nagsasalita? Tignan natin. Katulad ni Derek Ramsey, hindi siya nagkikwento. Dahil nga gusto nilang Ayusin pribado, na. Okay. tapos ayusin ng sila lang. And then, syempre, ayaw nilang pagpiestahan sila ng publiko. Pero ito yung pilit na inaayos. Ayun, yun naman ang maganda. Yun naman yung maganda. At sana maayos na rin. Kasi syempre sa mga ganitong mga kwento, malungkot dito kasi may mga batang May mga involved. batang involved. Kaya dapat hanggat maaari sana. Kahit anong haba-haba ng pagsuyo, sana maging positibo pa rin ang ending. Correct. Yun naman ang wish natin sa kanila. Yun lang kay Derek Ramsey. Eto, Liza Soberano. January 4, 1998. Ayan din, ito rin si Liza Soberano kung anong karir na nag-aantay sa kanya rito sa abroad at sa Pilipinas. Tingnan natin si Miss Liza. Dito sa cards ni Miss Liza, hindi ako sure kung naniniwala to sa kulam, sumpa, palipad hangin. Pero meron to. Meron tong tao or meron itong nakasakitan o nakasamaan ng loob. Itong tao na to, malalim yung hinanakit dito kay Liza. Oo, kaya nagawa niya tong i-wish ng bad luck. Actually, sa cards niya dito sa baraha, sa ngayon, wala. Hindi magbo-boom ang career niya. Negative. Dahil Maaaring dito sa course na to or dun sa nag-wish siya kanya ng bad luck. Walang mangyayari sa mga ginagawa niya o kaya kahit lumabas siya kung saan-saan, i-partner siya kung kani-kanino, kumbaga parang wala talaga. Kung may mga pangarap siya na maging sikat international o dito man sa atin, negative. sino naman yun? Yung nag-bad luck sa kanya. Dito kasi hindi lalabas to ng literal. Kung makikita natin 3 of Cups to. So, ibig sabihin, ito ay mga taong malapit sa kanya. Anong klaseng malapit sa kanya? Kung pwede kasi pag malapit, kaibigan, tita, tito, ganyan, pamilya, kung sino man yung mga tao na nag-handle o nangangasiwa sa kanya. Or sabihin natin, pwede din kasing mga naging katulong niya, ganyan, yaya, ganyan. Yan yung mga tao. Kasi marami eh. Marami. 3 of Cups siya eh. Pero itong mga tao na to, nakakalapit to lahat sa kanya. So hindi lang natin matukoy kung sino sila Oo, kanila. kung sino Kasi sa ang ibig kanila. sabihin, marami talaga. Marami siyang nakakasalamuha. Na malapit talaga sa kanya. So, literal na malapit. Parang katulad, kunyari, PA, ganyan. Ito yung sanhe. Ngayon, magmamanifest lalo to sa isang taon. Kung titignan natin yung swerte, Malayo. parang malayo pa eh. Kumbaga, hindi siya sa ngayon. So eto na lang ang tatanong ko sa mamo. Paano matatanggal ang bad luck? Ano ang dapat gawin ni Liza Soberano? Pag sa ganito kasi na may bulong ka o palipad hangin, ang kailangan mo kasi dyan, kumbaga mawala. Merong isa kang lalapitan na manggagamot o kaya ay marunong sa pagtanggal ng ganito. Dito kasi sa cards niya, wala. Wala siyang lock. Malalaman ba natin, babae, lalaki yun, nag-bad luck sa kanya? Ano to halo. Kasi dito na natin to maititignan. Ngayon, ito, uulitin ko uli, masakit kasi ang kalooban nito. Ngayon, pagdating naman dito sa The Devil na to, di ba sinabi ko kasi na may kulam siya o palipad hangin. Kung makikita natin to, maaari mag-asawa ang isa sa sangkot dito. Pero, syempre siya yung makakasagot niyan. Kung meron siyang mga tao, meron siyang mag-asawa na nakatabuhan. Sana makita to ni Liza Soberano. At maayos sana at mas matanggal yung bad luck, di ba? Kawawa naman kasi, di ba? Mahusay pa naman to si Liza Soberano. Ano yung kay Liza? Kung meron siyang karelasyon ngayon.
Sa baraha, parang hindi pa sila official eh. ng karelasyon na. Mm. Siya ba ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Enrique Hill? Sa cards, oo. Kaya naman pala hindi makamove on si Enrique Hill. Kakalungkot. Inamin niya kay Enrique Hill, mayroon siyang iba. Sa cards, oo. Ay, naging honest siya kay Enrique Hill. In fairness, di ba? Naging totoo siya. Naging totoo naman pala sila isa sa Soberano. Okay na rin yun, di ba? At least naging honest siya. Yun naman ang pinaka-importante. Maging honest ka sa karelasyon mo kaysa naman pinapaasa mo pa, di ba? Kaya pala hindi nila in-announce agad-agad. Kasi kasiraan ng babae kung sakali. Oo, kaya sa labis sa pagmamahal rin ni Enrique Hill, nakiusap din si Enrique Hill na hindi niya iaano, di ba? Na i-announce. Ayun. So ayan po ang basa ni Mamu sa mga barahan ni Miss Liza Soberano. Next, si Enrique Hill. Kasi nandiyan na si Liza, si Enrique Hill. Enrique Hill, March 30, 1992. Ito naman, siya naman ay okay ngayon. Hindi ako sure, pero parang may hinanakit. Kanino? Pwede sa dati niyang Kay nakarelasyon. Liza Soberano. Pero ganun pa man, masasabi ko na ito ay kahit papano pinipilit niya mag-move on. And kung mabibigyan to ng isang magandang pagkakataon uli na makagawa ng proyekto, kumbaga makakabalik uli sila sa sirkulasyon, eka nga. Pero dito sa cards niya, ayun, may mga sakit ng kalooban. Maaari sa dati niyang partner. Oo, kasi biri mo, no? Matagal na pala silang hiwalay. Kailan lang sinabi? Matagal na natin itong hinulaan na hiwalay na sila. Like mga 2 years ago, nung nag-start tayo, kung naaalala mo, tinanong mo na to sa akin, di ba? Sinagot ko na hiwalay na sila noon. Sa ngayon, nag-enjoy lang to kung ano ang meron siya. Naghahanda kung sakaling magkaroon siya ng proyekto. And kung ito ay babalik, magiging mabango uli ito sa mundo ng showbiz. Sana makabalik. Lalo na kung mapapartner to sa mga dati din niyang nakasama. So malay natin, di ba? Si Miss Catherine din ay makasama niya uli sa isang... Proyekto, pwede. Ilaban natin yan. Yan siya ngayon. Simple lang buhay, pa-easy-easy, pero ayun, may baggage pa rin. Sana magkaroon na siya ng proyekto. No? Meron ba naka-line up para sa kanya? Actually, meron naman. Kaya lang ito ay hindi pa gano'n na pagdidesisyonan. Kaya nga sabi ko, kung siya ay makakabalik uli, siya ay, kumbaga, magniningning. Wow! In fairness. Okay. So, wala ka ng tanong sa kanya? Yun lang. Ito na. Ito na siguro ang huli. Daniel Padilla. April 26, 1995. Ang gusto mong malaman dito? Kamusta na si Daniel Padilla? Actually, itong taon na to, naka-move on na to. Wow! Tama, may lover na siya. Ay! May lover? So, meaning, meron nang nagpapasaya dito. May nagpapasaya na kay Daniel Padilla. Naku, sino to? Alamin natin yan. May nagpapasaya na sa kanya. Meron na siyang apple of the eye. So, kung sa trabaho lang, dire-diretso meaning hanggang 2026, magkakaroon to ng mga project. Yes. And ito, masasabi ko, naka-move on na to sa relasyon na kanyang pinagdaanan. So, masasabi ko din na sa mga susunod na taon, naka-align sa kanya ang swerte. Wow! So, magiging masaya to. Kaya lang, yung official na paglabas nitong taon na to, kumbaga, huwag muna nating asahan. Kasi possible to, nakatago. Pero official na sila na. Ay, lumabas na yung The Lovers eh. Yun na yung nagpapasaya sa kanya ngayon. Masaya na siya ngayon. Sino yan? Meron ka bang hint kung sino yan? Dito, siguro ang magiging tanong mo na lang dito ay kung artista din. Ayan, sige. Artista ba? Sa baraha, oo. Nakasama niya ng artista. Sa cards, oo. Nakatrabaho niya na. Nakatrabaho niyang artista. Naku, nakaka-excite naman niya. So siguro hintayin na lang natin sila. Matagal na sila. Sa baraha, hindi eh. Bago-bago lang. Bago-bago lang, mga buwan pa lang. Maaaring ganun. Bago-bago pa lang sila eh. Kumbaga, kung ikukwento siguro nila yung kanilang love story, ito ay parang nag-umpisa lang sa biruan na nauwi sa totohan, na may feelings na talaga. Uy, ang cute-cute naman. So kung ikukwento nila, pero kung itatago nila, pabayaan muna natin sila. So, in fairness naman pala, na pareho na silang Okay. na okay. Si Catherine, okay na rin. Siya, okay. At least masaya. Correct. Hindi ba? Tapos marami pa siyang project at talagang very good ang kanyang baraha, in fairness. Yung mga Katniel fans, siguro gusto nilang itanong kung magiging okay pa ba? Yung idol nila, di ba? I mean, si Kat at saka si Daniel. Kung darating yung araw Na magsasama sila. na magsasama or magiging magkaibigan. Bigan Tingnan natin kung posibilidad. Sa cards naman, possible. Ayan. Pero matagal pa to. Sa ngayon kasi parang nandun na, napatawad pareho nila ang isa't isa. Kaya lang ay Hindi pa napag-uusapan. hindi pa, meron pang sabihin natin na kahiyaan. Okay.
na nangyayari. Pero darating ang araw, magiging maayos din sila. Ayun. So, ayan, marami na po tayong natanong kay Mamo. Busog na po siguro kayo. Sa mga paborito niyo po artista na hindi po natanong, nako, abangan nyo. Maraming pa naman tayong pagkakataon. Pag tinawag po tayo ni Mamo agad-agad, makakarating po tayo dito. Mamo, maraming salamat. So, thank you din. At napagbigyan mo ko ulit. Nandyan sa may screen kung paano nyo ako makukontak, aking active Facebook account. Ayan, wag ko kayong mahiya dahil sumasagot po si Mamo. Mamo, anong pakiramdam mo ngayon sa mga binasa natin? Mabigat yung umpisa, pero habang papatagal, kahit papano ay medyo naging light siya. Inuulit natin, Mamo, na ito ay gabay lamang po ito. Ito po ay hula na ayon po sa baraha. Ayan, so with that, mga kaibigan, Mamo, maraming salamat sa iyo. And congratulations, Mamo. Sa'yo din. Yes, sa ating lahat. So mga kachika, sa aking vlog, Denmang Nega, Denmang Bash, dahil ang buhay ay chika lang. Ganon. Grabe. Dedma ang nega, dedma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika lang, kwento tawanan. Kay Romel, chika, good vibes ang tahanan. Ganon.